Okay, magsisimula na po tayo sa ating Fruitful Beginning series. I hope habang nakikinig po kayo, unti-unti natututo kayo ng mga basic para sa buhay Kristiyano. Okay? Brothers and sisters, para maintindihan po natin ang salita ng Diyos, samahan niyo po akong lahat, hingi tayo ng gabay sa itaas. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po. Salamat sa inyong walang kupas na pagmamahal sa amin. Pagmamahal na una niyong pinatunayan sa krus sa Kalbaryo, kung saan nagtigis po kayo ng inyong banal na dugo para sa katubusan ng aming mga kasalanan. Kaya nga naligtas po kami at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat din po sa napakagandang iglesia, ang Manila Center Church, kung saan patuloy niyo po kaming tinuturuan, pinagtsatsagaan. Binibigyan ng mga biyaya na sinusundan pa ng mas maraming biyaya, upang makapagpatuloy po kami sa isang tapat at sinserong buhay Kristiyano. Sa mga sandaling ito, Panginoon, nagpapatuloy po ang Manila Central Church para sa fruitful beginning. Gusto po namin na maging mabunga ang panimula ng buhay Kristiyano ng bawat isa. Kaya mag-aaral po kami ng 12 series ng fruitful beginning upang patuloy na lumago sa pananampalataya ang mga kaliligtas na mga kapatiran at upang malaman po nila kung ano ang dapat nilang gawin pagkatapos ng kanilang kaligtasan. Alam po namin mahirap maunawaan ang salita ng Diyos kung wala ang gabay ng Holy Spirit. Kahiling ko po, Panginoon, na ang banal na Espiritu nawa ang magbukas at humipo sa aming puso. Ang banal na Espiritu nawa ang magpaunawa sa amin ng mga salita ng Diyos patungkol po sa paksa ngayong hapon. At nawa pagkatapos po namin itong maunawaan, ay magkaroon ng bawat isa sa amin ng pagnanais na isabuhay ito upang ang katangian ni Kristo ay mabuo sa amin. Hiling ko rin po, Panginoon, na ipagkaloob niyo po sa abang lingkod, ilagay niyo po sa aking mahihinang bibig, maipangaral ko lamang sa mga brothers and sisters ang tamang turo ng banal na Espiritu. Kaya mula sa simula hanggang sa matapos, lubos po kaming magtitiwala at aasa sa inyo. Hiling din namin, Panginoon, na pagpalain niyo po yung mission bukas sa San Andres, Quezon. Umaasa po kami na marami pong tao ang dadalo at maliligtas. Gabayan niyo rin po ang aming mission team na nawa, maipakita po nila ang liwanag ni Kristo at maakay nila ang mga tao na nasa kadiliman tungo po sa liwanag ng Ebanghelyo para sa kanilang kaligtasan. Muli, Panginoon, gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral ng session number 5 ng Fruitful Beginning Series. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, para po sa ating pag-aaralan, tingnan po natin sa unang Pedro. Bagong tipan, unang Pedro chapter 1, verse 14 hanggang 16. Bagong tipan, unang Pedro, chapter 1, verse 14, 15 at 16. Marami pong baguhan, maaari wala pa po silang Bible. Ipapakita po ng mga brothers sa screen yung mga verse. Pero mas maganda sa mga nauna, tabihan niyo po yung walang Bible para ma-guide natin ang mga kaliligtas pa lamang na mga kapatiran. Unang Pedro, chapter 1, verse 14 hanggang 16. Dahan-dahan at sabay-sabay po nating babasahin mula 14 hanggang 16. Sabay-sabay po, 3, 2, 1. Tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal, sapagkat ako'y banal. Muli magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon para po sa ating panglimang topic o paksa ng ating Fruitful Beginning series, ngayong hapon, pag-uusapan po natin yung paksa tungkol po sa kabanalan. Kaya ang session number 5 ay may pamagat na Be Holy. Sa Tagalog, kayo'y maging banal. Malaga po ito sa buhay Kristiyano. Sa session na ito, 3 bagay po yung aking ituturo sa inyo. Una, what is the meaning of the word holy? Ano ang kahulugan ng salitang banal? Pangalawa, bakit kailangang mamuhay tayo sa kabanalan? Pangatlo, paano o ano yung paraan upang makapamuhay tayo ng buhay na may kabanalan? Dahil limitado po yung oras, 1 oras lang, kaya iisa-isahin ko po ito at magsisimula na po tayo kaagad. Kaya ang unang tanong, ano ba ang meaning? Ano ba ang kahulugan ng salitang
holy sa Tagalog, banal. Tingnan po natin sa lumang tipan, Levitico chapter 20. Levitico chapter 20, verse 26. Levitico chapter 20, verse 26. Babasahin ko po. Levitico chapter 20, verse 26. Kayo'y magpakabanal sa akin, sapagkat akong Panginoon ay banal, at kayo'y ibinukod ko sa mga bayan upang kayo'y maging akin. Sa tingin ko, ito po yung pinakamalapit na definition o meaning ng salitang banal o holy dito po sa Biblia. Kaya papaliwanag ko po, mahalagang ma-define po muna natin, ano bang ibig sabihin ng salitang banal? Sa Tagalog, sa English, holy. Ang salitang ito ay galing po sa Hebrew language na root na kadosh. Ang ibig sabihin po nito, set apart or separated. Ang pinaka-origin ng kadosh ay kadash. Ano naman ang ibig sabihin nito? Cut off. Kaya kung titignan natin ang definition ng salitang banal, ito po yung pagkahiwalay or pagkabukod. Kapag sinabi ng Diyos na kabanalan, mabuhay sa kabanalan, or live a life in holiness, ang ibig sabihin nito, from the word separated, paghiwalay sa kasalanan. Then, at pagkabukod para sa Diyos. Kaya ito po ang definition ng salitang banal. Kasi ang isip ng karaniwang tao kapag sinabing banal, ito yung mga taong nakadamit ng mahaba yung buhok, mahinhin. Hindi po yun ang ibig sabihin ng banal o kabanalan. Kapag sinabi nating banal, set apart na hiwalay. Kaya simple lang. Kapag sinabi ng Biblia na mabuhay kayo sa kabanalan, kayo nga'y maging banal, sabi ng Diyos, kailangan na nating humiwalay sa kasalanan at kailangan maibukod tayo. Kapag hiwalay tayo sa kasalanan, ibinukod para sa Diyos, magagamit na tayo ng Diyos. Hanggat may kasalanan kasi, hindi ka magiging kagamit-gamit sa Diyos. Kaya ang buhay natin, ang Christian life, ay para tayo magamit naman ng Diyos. Kaya para tayo magamit ng Diyos, kailangan po nating mabuhay ng may kabanalan. Live a life saan? Sa holiness. Kaya dapat alam natin, yan po ang ibig sabihin ng salitang holy or banal. At ang bagay na ito, yung paghihiwalay, ay isang prinsipyong matatagpuan sa buong Biblia. Umpisa, gitna, hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng Bible, mayroon pong prinsipyo ang Diyos na hinihiwalay niya ang mga bagay-bagay. Hinihiwalay niya yung marumi sa malinis. Mga nanay, pag naglaba, halo yung puti at dikulor, may problema tayo dyan. Kaya minsan nakikita ko yung mga nanay, bago maglaba, nagse-separation muna. Hinihiwalay yung malinis sa marumi or may puti sa dikulor. Parang simple lang yung maalala yung sinasabing kabanalan. In any case, ipapakita ko po yung principle ng Diyos ng paghihiwalay. Tignan po natin, Genesis, unang aklat sa Biblia. Para maintindihan nyo po yung salitang banal o kabanalan. Genesis chapter 1, verse 3 hanggang 5. Sa unang araw ng paglikha, ganito po ang ginawa ng Diyos. Genesis chapter 1, verse 3 hanggang 5, babasahin ko po. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti, eto na po, at ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng unang araw. Kaya dito po sa verse 4, ihiniwalay ng Diyos, yun pong liwanag sa
kadiliman. Kaya ganito po yung principle ng kabanalan. Mayroon pong paghihiwalay o separation. Yan ang unang ginawa ng Diyos sa first day. Mayroon kaagad paghihiwalay ng liwanag at dilim. Second day, tingnan natin, Genesis chapter 1 verse 7. Babasahin ko rin po. Ginawa ng Diyos ang kalawakan at ibinukod ng tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at ito ay nangyari. Second day, meron uling separation. Hiniwalay ng Diyos yung tubig na nasa itaas ng kalawakan mula sa tubig na nasa ibaba ng kalawakan. Kaya makikita uli may principle of separation. May ginagawa ang Diyos na paghihiwalay. Tingnan natin sa third day, verse 9 at verse 10. Verse 9 at verse 10. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ng Diyos, magtipon ng tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at hayaang lumitaw ang lupa at ito ay nangyari. Tinawag ng Diyos ang tuyong lupa na lupa at ang tubig na natipon ay tinawag niyang mga dagat. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Ang isang mabuti para sa Diyos, may separation. Dito, uli, sineparate po ng Diyos yung tubig, dagat sa lupa. As a result, nagkaroon po ng pagtubo ang mga halaman at nagkaroon po sila ng bunga. Kaya para maging mabungang panimula, mayroon tayo, kailangan nating humiwalay sa mga hindi maganda. Kailangan nating humiwalay sa kasalanan. Yan po ang konsepto ng kabanalan. O yung buhay na may kabanalan. Sa bagong tipan, ito rin ang payo ni Pablo sa mga naligtas. Dapat sumunod sa prinsipyo ng Diyos na paghiwalay sa mga kasalanan. Tingnan natin. Ikalawang Korinto, chapter 6. Ikalawang Korinto, chapter 6. Bagong tipan po yan. Pakikahid po yung mga baguhan. Ikalawang Korinto, chapter 6, verse 17 at 18. Ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 6, verse 17 at verse 18. Isa po ito sa mga napakahalagang talata para sa mga ligtas na. Ito ang utos ng Diyos sa atin ngayon. Verse 17 at 18, Ikalawang Korinto chapter 6, 17 and 18, basahin din po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. At ako'y magiging ama sa inyo, at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Kaya muli, dito po sa bagong tipan, sa turo ni Pablo, may principle of separation uli. Kung ligtas ka na raw, kailangan mo nang humiwalay. Saan? Sa mga marumi, sa mga kasalanan ng sanlibutang ito. Kung gayon, sabi ng Diyos, ako'y magiging ama sa inyo. Bakit? Akong ama nyo ay banal, kaya kailangan nyo ring magpaka-banal. Akong ama ninyo ay hiwalay sa kasalanan, wala akong kasalanan. Kayo rin dapat humiwalay na sa mga kasalanan. Kaya paulit-ulit sa Biblia, tinuturo ng Diyos yung ibig sabihin ng kabanalan. Ulit-ulitin ko, ito po yung paghiwalay sa mga kasalanan. At kailangan pag nahiwalay ka na, ibubukod ka naman ng Diyos para magamit niya sa iyong buhay Kristyano. Tingnan natin sa huling aklat ng Bible, Revelation. Revelation 22 verse 11. Hanggang sa huling part ng Bible, mayroon pa rin pong ganitong paghihiwalay. Revelation, sa Tagalog, Apokalipsis. Revelation 22 verse 11. Apokalipsis 22 verse 11. Basahin po natin sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Ang masama ay hayaang magpakasama pa, at ang marumi ay hayaang magpakarumi pa, at ang matuwid ay hayaang maging matuwid pa, at ang banal ay hayaang magpakabanal pa. Ang mundo ngayon, nasa last days na po tayo, ang mga hindi ligtas, mas lalo silang sumasama ng sumasama. Ang mga marurumi, mas lalo silang dumudumi at dumudumi pa. Pero tayo pong mga ligtas, malinis at banal, sabi dito, mas maging malinis, matuwid, mas maging matuwid, banal, mas magpa-kabanal pa.
Kaya kung titignan nyo, simple lang po ang ibig sabihin ng holiness. Holy, banal o kabanalan. Ano uli yun? Pagkahiwalay sa mga kasalanan. At pagkabukod upang magamit ka ng Diyos. Yan po ang simpleng ibig sabihin ng salitang banal. Next po, ang salitang banal ay may dalawa pong bahagi. Ito ay ina-apply ng Diyos sa ating kaligtasan at sa ating buhay Kristyano. Ang unang kabanalan ay tinatawag nating positional holiness. Nagbago na yung posisyon natin. Dati hindi tayo banal, pero nung niligtas tayo, ginawa na tayong banal. Yan po yung naging posisyon natin. And then, may tinatawag pangalawa na progressive holiness. Dahil banal ka na, ito na po yung pamumuhay araw-araw sa kabanalan. Unahin ko po yung positional. Dati marumi tayo, papunta tayo sa impyerno. Pero nung naligtas tayo, nilinis tayo ng Diyos ng kanyang dugo, kaya naging banal po tayo. Tignan natin. Hebrew chapter 10 verse 10. Hebrew chapter 10 verse 10. Hebrew chapter 10 verse 10. Ito po yung una, dapat maging banal ka muna at ang Diyos lamang ang makakagawa nito para magawa mong mabuhay sa kabanalan. Hebrew 10 verse 10, at sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. Namatay si Jesus Christ sa krus, dumanak ang kanyang dugo, at doon niya hinugasan ang ating karumihan. Kaya nung naligtas tayo, ang posisyon natin, naging banal na po tayo. Paano tayo napabanal? Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya may kanta, ang iyong puso kaya'y nalinis na, nahugasan na ba sa dugo? Oh yeah. Diba? Nahugasan na ba kayo ng dugo ng Diyos? Kapag ganun, malinis ka na. Sa mata ng Diyos, banal ka na. Anong ibig sabihin? Hiniwalay ka na niya. Niligtas niya tayo sa maruming kasalanan. Pumarito siya 2,000 years ago. Nagpapakasasa tayo sa dumi ng kasalanan, pero iniahon niya tayo. Nung nakita niyang napakarumi tayo, pinabanal niya tayo ng kanyang dugo. Ang naglilinis kasi sa mga kasalanan, simple lang, yung banal na dugo ng Panginoong Jesus. Hebrew 9:22, para maintindihan. Hebrew 9:22. Babasahin ko po. Sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis ng dugo, at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang kaligtasan ay kapatawaran ng mga kasalanan. Ang dugo, yun ang luminis, nagpabanal sa atin. Ito na po yung posisyon natin. Anak na tayo ng Diyos, ligtas ka na, ang paningin ng Diyos sa iyo, ikaw na po ay banal. Ang tawag dito, positional holiness. At ngayong banal ka na, papasok ang pangalawa, progressive holiness. Ano yun? Papasok ang Christian life dapat, dahil ginawa kang banal ng Diyos, mabuhay ka sa kabanalan. Naintindihan nyo? Kaya ito na po yung ating Christian life. Ikalawang Korinto, tignan po natin. Ikalawang Korinto chapter 7 verse 1. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Ito po yung progressive. Kapag sinabi nating progressive, tuloy-tuloy. Ito yung buhay na may kabanalan. Ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Chapter 7, verse 1, pwede po, basahin natin ng sabay-sabay at dahan-dahan, 3, 2, 1. Mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Niligtas na kita, sabi ng Diyos. Pero, habang nabubuhay po tayo, meron pa rin tayong tinatawag na sinful nature. Tama po? Ano yun? Pagligtas ka na ba, di ka na magkakamali? Nagkakamali ka pa rin. Pagligtas ka na ba, di ka na nagkakasala? Nagkakasala pa rin.
Kaya para malinisan ito, patuloy yung malinis na pamumuhay, buhay na kabanalan, sabi dito, kailangan po nating mabuhay sa kabanalan. Ibig sabihin, kailangan nating humiwalay sa mga karumihan. Dapat i-practice natin na unti-unti nang humiwalay sa mga karumihan at kasalanan ng sanlibutang ito. Kaya ngayon, tapos ko na po yung point number 1, yan po ang ibig sabihin ng salitang banal o yun pong kabanalan. Pangalawa, may tanong, bakit pastor kailangan kong mabuhay na may kabanalan? Bibigyan ko po kayo ng mga mahalagang dahilan at kung isa sa buhay niyo po, pagpapalain ng Diyos ang inyong buhay Kristiyano. Ito po yung unang dahilan kung bakit kailangan nating mabuhay sa kabanalan. Tingnan po natin yung ating Bible, Levitico 19 verse 2. Levitico chapter 19 verse 2. Ito yung first reason kung bakit kailangan nating magpakabanal. Levitico chapter 19 verse 2. Babasahin ko po. Magsalita ka sa buong kapulungan ng mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kayo'y magpakabanal sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. Bakit tayo kailangang mabuhay sa kabanalan? Dahil number 1, ito ay utos ng Diyos. Kapag nag-utos ang Diyos, ito ay para sa ating ikabubuti. Kaya sumunod lang po tayo. Sabi niya, kayo nga'y magpakabanal sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. May kasabihan, like father, like son. Siyempre yung tatay natin, ganun siya, gusto niya, tularan natin siya. Minsan nakikita ito yung tatay at anak, magkamukha sila. May problema. Halimbawa, yung tatay, kayumanggi. Yung nanay, kayumanggi. Paglabas ng anak, puti. Kung may problema dito. Ha? Dapat kayumanggi rin yun. Naintindihan po. Siguro kung ikaw yung tatay, magugulat, bakit puting-puti to? Saan galing to? Ang tatay natin ay banal, gusto niyang magpakabanal po tayo. At dito po na-coin yung kanina yung binasa po natin sa unang Pedro. Kaya kailangan nating sumunod, yan kasi ay utos ng Diyos. And you can never do anything about it. Kasi gusto ng Diyos maging gaya tayo niya. Naintindihan? Gusto ng Diyos mabuo ang kanyang katangian sa atin. Simple lang, Christian, mga tao ni Kristo. Kaya dapat maging, yung Christian ay maging katulad ni Kristo. Si Kristo ay banal, kaya dapat maging banal ka. Ako po ay rulusta kasi yung tatay ko po ay rulusta. Dapat magaya ko siya. Ganon din po ang Diyos. Gusto niya, magpakabanal tayo kasi yun po yun siya. Banal po siya. Balikan natin yung unang Pedro para maintindihan nyo. Unang Pedro chapter 1, yung atin pong unang binasa kanina. Unang Pedro, chapter 1, verse 14 to 16. Babasahin ko po muli. Kaya sabi dito, tulad ng mga masunuring mga anak. Yes, utos, kaya sumunod tayo. Huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa na inyong kamangmangan nung una. Nung una, di ba tayo ligtas? Mangmang pa. Kaya puro tayo kasalanan. Hindi natin alam na yung kasalanan ang nagdudulot talaga ng mga problema at talagang humihila sa atin sa impyerno, pero naligtas na tayo. Kaya sa verse 15, sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Kanina sa sermon, sinabi ni Pastor Kim, kapag sinabing tinawag, niligtas na tayo. Dahil niligtas na tayo, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo maging banal sapagkat ako'y banal. Kaya ang unang reason kung bakit tayo dapat mabuhay sa kabanalan, because it is a command. Kapag ang anak sumusunod sa tatay niya, anong mangyayari sa anak? Matatanggap po niya yung mga reward mula sa kanyang tatay. At kung kayo po ay gumagaya sa tatay niyo, masaya ang tatay mo. Pag may ginawa kang mali, sinong unang tinitignan ng mga tao? Sinong tatay niyan? Kaya nga kung hindi kayo mabubuhay sa kabanalan, mangyayari po ito sa inyo sa bahay. Simba ka ng simba, di ka naman nagbabago. Sasabihin nila yon. Kailangan yung mabuhay sa
kabanalan. Yan ba yung born again? Akala ko born again ka. Yung ugali mo pero burn again. Nakakasunog ka. Paano sila maniniwala? Kaya nga, pag naligtas na tayo, panoorin na tayo ng mga hindi ligtas. Tinitignan nila yung ugali natin. Kaya nga, dapat humiwalay na kayo sa mga kasalanan. Dapat mabuhay tayo ng may katwiran, may kabanalan, para pag nakita tayo ng mga tao, naniniwala ko, may Diyos sa buhay niyan kasi tignan mo, nabago na siya. Kaya't kailangan lang kayong sumunod. Bakit? May epekto po ito sa mga taong nakakita sa inyo. Kapag hindi ka nabubuhay sa kabanalan, pagtatawanan ka nila. Para maintindihan nyo po. Halimbawa, kalbo po ako. Pwede ba akong magbenta ng hair grower? Bili na po kayo hair grower, pero kalbo ako. May bibili? Maitim po ako. Magbebenta po ako ng whitening soap. Nakakaputi ito. May maniniwala sa akin? Yes, wala. Sasabihin nyo sa mga kapitbahay, nanay nyo, Ma, may Bible seminar kami. Sabay, puro ka cellphone, puro ka kasalanan sa bahay, puro ka nood, puro kasalanan. Maniniwala sila, hindi. And that's why kailangan nating sumunod, mabuhay sa kabanalan. Naunawaan nyo po, nabubuhay tayo sa kabanalan para rin sa ibang tao, para makita nila si Kristo sa atin. Kaya dapat, sumunod lang tayo. Yun ang unang dahilan kung bakit dapat magpakabanal, banal ang tatay natin at gusto niya tularan natin siya. Pangalawa, tignan po natin, unang Tesalonica chapter 4 verse 3. Unang Tesalonica 4 versikulo 3. First Thessalonians chapter 4 verse 3. Basahin po natin, unang Tesalonica, Kapitulo 4, chapter 4, verse 3, sabay-sabay, 3 to 1, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y umiwas sa pakikiapid. Pangalawang dahilan, bakit kailangang mabuhay sa kabanalan? Ito ang kalooban ng Diyos. Pag nagpipray tayo, ang kalooban mo nawa, Panginoon, ang masunod. Alam niyo ba ang isang kalooban ng Diyos na tayo raw ay mabuhay sa kabanalan? Magpaka-banal. Ulitin ko anong ibig sabihin. Kailangan nating humiwalay sa kasalanan. Kailangan nating humiwalay sa mga ginagawa ng mga hindi ligtas. Yung mga maling gawain. Yung mga nakagawian natin noon na mali pala. Pero niligtas na tayo ng Diyos, kaya kailangan na nating putulin ito at mabuhay na bilang mga anak ng Diyos. Kapag atin pong nagagawa ang kalooban ng Diyos, brothers and sisters, matutuwa siya sa atin. Gusto niyo bang mapasaya ang Diyos? Simple lang po, mabuhay kayo sa kabanalan. Ang anak, may desire siyang pasayahin ang kanyang mga magulang. Lalo na ang kanyang mga magulang, hirap na hirap, nagbabanat ng buto para lang mabuhay siya, mapag-aral siya. Ang maayos na anak, gusto niyang mapasaya ang kanyang tatay. Kaya nga, anong gusto mo tay, kape? Timpla na kaagad ng kape. Kung tatanungin nyo ang Diyos, Panginoon, ano ba ang gusto nyo? Ang isang isasagot ng Diyos sa iyo, ang kalooban ko para sa iyo, anak, ay mabuhay ka sa kabanalan. Humiwalay ka sa kasalanan kasi alam ng Diyos ang kasalanan ng sanhi ng lahat ng hirap. Ang kasalanan parang masarap sa umpisa, sa dulo parang kamandagyan ng ahas. Kaya huwag nyo nang subukan. Kapag sinubukan nyo, mapapahamak kayo. Kaya nga, gusto ng Diyos ang kalooban niya, magpakabanal tayo. Para rin po ito sa atin. Kaya ulitin ko, kung gusto nyong mapasaya ang Diyos, please, ikat nyo na ang mga kasalanan. Humiwalay na kayo sa mga kasalanan ng sanlibutang ito. Kapag ganun, magiging masaya ang Diyos sa atin. Pangatlong dahilan, tignan natin. Ikalawang Timoteo chapter 2. 2 Timothy chapter 2. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 20 at 21. Ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 20 hanggang 21. Babasahin ko po.
Sa isang malaking bahay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at luwad. At ang iba'y sa natatanging paggagamitan at ang iba'y para sa karaniwan. 21, basahin natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Kung nililinis ng sino man ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan. Itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Kaya bakit tayo kailangang mabuhay sa kabanalan? Para tayo maggamit ng Diyos. Simpleng-simple po ito. Sabi niya, sa isang bahay, verse 20, ang bahay dito ay ang church. Sa church, iba-iba tayo. May nakapag-aral, may hindi. May talentado, may hindi. May medyo mayaman, may mahirap. Sa mata ng Diyos, pare-pareho tayo. Pero para magamit niya tayo, hindi niya tinitignan yung abilidad mo. Ang tinitignan niya ay kapag malinis ka. Tama, mali? Simple lang. Gaya kanina, na-sermon din po ito. Kung ito pong baso ay malinis, gagamitin. Mayroon na pong tubig, ngayon naiinuman ko. Uy, salamat. Wala kayong tubig. Nagamit. Kasi malinis. Pero, kung ang basong ito ay mamantika, maraming dumi, at nilagyan ng tubig, yung naglagay po ng tubig, kakausapin ko, Sister, marumi, nilagyan mo ng, lalasunin mo ba ako? Tama, mali? Kaya kahit anong galing mo, kahit napakatalino mo, hindi ka gagamitin ng Diyos kung marumi ka po. Kaya nga nagpapakabanal tayo. Gusto ng Diyos, sumiwalay tayo sa kasalanan para magamit ka ng Diyos. Alam kong alam nyo, lahat ng born-again Christian, may desire silang paglingkuran ng Diyos. Magagawa nyo lang po yon kung malinis po kayo. Minsan hindi alam ito ng tao. Nasa ministry ka, pero puno ka ng karumihan. Anong mangyayari? Walang bunga ang ministry mo. Kahit anong pagod mo, walang nangyayari. Bakit marumi ka? Kanina sa sermon, tama po yun. Yung anak nyo, pumunta sa school, naglaro-laro ng putik, ang dami niyang dumi, sobrang pawis, mabaho, uuwi, yayakapin mo kaagad? May kondisyon ka bago mo siya yakapin, maligo ka muna. Bago ka pumunta sa kwarto mo, maligo ka muna. Anumang gawain, kailangang malinis tayo para magamit tayo doon. Kahit sa bahay, kasabi dito sa bahay, may mga kasangkapang ginto, pilak, kahoy, uluwad. Pero ang mahalaga sa Diyos, verse 21, kung nililinis ng sino man ang kanyang sarili, ano mangyayari? Magiging tanging kagamitan. Magiging kagamit-gamit ka sa Diyos. Kaya para mapaglingkuran natin ang Diyos, kailangan po mabuhay tayo sa kabanalan. Anong ibig sabihin? Unti-unti na nating iwanan ang mga maling gawain, ang mga kasalanan. Kapag ganun, magagamit po tayo ng Diyos. Yan po yung pangatlong dahilan. Kailangang mabuhay sa kabanalan para magamit ka po ng Diyos. Pangapat, tignan natin sa Hebreo, chapter 12, verse 14. Hebreo, chapter 12, verse 14. Mga Hebreo, chapter 12, verse 14. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan, na kung wala nito'y walang sino mang makakakita sa Panginoon. Pangapat na reason, napakahalaga makinig po kayo. Bakit kailangang mabuhay sa kabanalan? Sapagkat ito ang magkukonfirm kung talagang ligtas ka na. Dahil ang mga tunay na ligtas, natural, tutulungan sila ng holy, kaya nga banal na spirito, para mabuhay sa kabanalan. Hindi po biglaan yan, ha? Dapat, at least naman, habang tumatagal kayo sa church, 1 buwan, 2 buwan, 1 taon, dapat nakikita nyo na kayo na po ay umiiwas talaga sa kasalanan. Kasi ang tunay na ligtas na Kristiyano, malungkot siya kapag nakakagawa siya ng kasalanan. Kaya para masabi natin, ligtas na talaga ako, pastor, dapat makita sa buhay mo na nagbabago ka at umiiwas ka na sa kasalanan.
Hindi pwedeng sabihin, Pastor, ligtas na ako. Marami na akong narinig. Sa pamamagitan ng dugo. Past, present, future sins. May pagganon-ganon pa. Napatawad na lahat. Pag-uwi. May problema tayong malaki. May problema. Of course, ulitin ko, pag bago kayo, of course, minsan nadarang pa, nahihila pa, pero dapat, habang tumatagal, mapatunayan nyo sa sarili nyo na talagang galit ka na sa kasalanan. Kasi ito yung simbolo talagang naligtas ka na. Tingnan natin unang Korinto, chapter 6. Unang Korinto, chapter 6, verse 9 to 10. Unang Korinto chapter 6 verse 9 to 10. Tignan niyo yung pagkakaiba ha. Unang Korinto chapter 6 verse 9 to 10. Hindi ba ninyo nalalaman na ang masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangangalunya, mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura, o mga manggagansyo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Dati ito po tayo. Verse 11, mahalaga. Pero kapag naligtas ka na, verse 11, basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal, at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Dati ganun ka, sabi ni Pablo, pero ngayong ligtas ka na, natural ka nang magbabago. Ginawa kang banal ng Diyos, natural kang mabubuhay sa kabanalan. Kaya kahit ano pong sabihin nyo, kahit mag-testimony kayo ng napakaganda, pero kung titignan mo yung buhay mo, ganun ka pa rin sa dati, mag-Bible seminar po uli kayo. Mag-pray kayo sa Diyos, Panginoon, tulungan nyo po akong maunawaan talaga sa puso ko ang kaligtasan. Baka yung kaligtasan ko nasa utak lang, kaya walang nagbabago. Malinaw dito. Pasaway din po yung mga taga-Korinto, kaya nagsulat si Pablo. Dati kayong ganito, isa-isa niya. Mga sumasamba sa Diyos-Diyos, mapakiapid kayo. Dito, binanggit pa, no offense. Yung iba sa inyo, binabae. Nakikiapid sa kapwa lalaki. Kahit sa atin nangyayari po ito, marami na akong na-counseling. Ligtas na po ba? Po, Pastor. Naku, delikado to Paano ka naligtas? Sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoon. Kung talagang ligtas ka na, iwanan mo na yan, kasalanan yan. Kaya kahit sabihin niya sa akin, ligtas na siya, maghihintay ako. Pag-uobserbahan ko po yan. Nagbabago pa siya? Marami akong nakita talagang naligtas. Kailangan kong ituro ito. Nung hindi pa niya alam, talagang yung galaw niya, lalaki siya, pambabae talaga. Naglalagay pa ng lipstick, kung ano-ano, pati mahabang buhok. Pero talagang naligtas unti-unti, inalis na niya. Nagupit na. And then, umakto na. Kasi ligtas na siya. Bakit? Dahil may Holy Spirit na po siya. Ang Holy Spirit ang tutulong sa'yo. Di mo kaya. Pero kung naligtas ka, dumating ang Holy Spirit, banal na Espiritu ito, kaya tutulungan kanyang mabuhay sa kabanalan. Sa Greek, ang isang pangalan ng Holy Spirit ay Parakletos. Anong ibig sabihin nun? The one who helps you alongside. Tutulungan kanya hanggang sa mapagtagumpayan mo ang kasalanan. John chapter 14. Tingnan po natin. John chapter 14. Verse 16. John chapter 14, verse 16. At hihingin ko sa Ama, at kayo bibigyan niya ng isang mang-aaliw, upang makasama niyo siya magpakailanman. 17.
Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan, sapagkat siya hindi nito nakikita o nakilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya'y mapapas sa inyo. Anumang kasalanan yan, we have the power to overcome because we have the Holy Spirit. Kaya kung matagal ka na sa church at hindi mo ma-overcome, imposible. Nag-church ka naman. Kung nag-church ka, napapalakas ang Holy Spirit. Lilinawin ko, hindi ko sinasabing overnight magbabago ka. Pero habang nag-a-abide po kayo sa church, kanina na naituro rin at tinuturo ko rin po ito. Kapag naligtas ka, ang iyong laman, 90%. Ang iyong spirit, 10%. Pero unti-unti lalakas yung spirit habang nafe-feed natin ang words of God. 50-50. Magiging 60-40, kaya mo nang talunin yung kasalanan. Kaya mo nang iwanan. Kaya kung lulung ka sa isang kasalanan, at hindi mo mapagtagumpayan, mag-check ka po ng iyong pananampalataya kung ligtas ka na. Bakit? Ang Parakletos, ang Holy Spirit, banal na Espiritu ay kasama natin at tutulungan kanyang mapagtagumpayan, magapi ang kasalanan. Ang mang-aaliw nga sa ati dumating, Espiritong banal sa langit nang galing. Tutulungan ka niya, aaliwin ka niya, palalakasin ka niya, at siya mismo ang magsasabi, iwasan mo yan, mali. Kaya kung dati, may mga problema sa ating pagkatao, pag naligtas tayo, mababago yan. Balikan ko po yung issue kanina. Minsan sa church may mga dumadalo, kami po, nag-o-observe. Kung dati ka pong, yung term, binabai, nakikiapid sa lalaki, sabi ni Pablo, titignan namin. Kailangan yung sinabi mong kaligtasan mo ay makayag sa iyong gawa. Kapag ikaw po ay ligtas talaga, makukonfirm yan. Unti-unti mo na yung iiwanan yung mga maling gawain. Kasi wala pong magmamana sa langit, sabi niya, sa mga mangkukulam, mapakiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Gayon ang marami sa inyo noon, sabi ni Pablo, noon ganun kayo, pero hinugasan na kayo ng banal na dugo ni Kristo. Naging tupa na po tayo, hindi na po aso. Ang aso bumabalik sa kanyang sariling suka, sabi nga. Pero ang tupa, pag nahulog po yan sa putik, nagpupumiglas siya. Kaya mahalaga, makita nyo yung buhay na may kabanalan para makonfirm mo, ligtas talaga ako. Alam nyo po, ang kaligtasan ay hindi lang po sa utak, dapat nasa puso. Ayon po sa mga pag-aaral, utak po ito hindi flower. Okay? Ang utak, pwede kang operahan ng gising pag utak. The brain doesn't feel anything. Siya po yung nagkukontrol, command center, but the brain, wala siyang nararamdaman. It's more about knowledge. It's more about info. It's more about command center po ang brain. Kaya may knowledge siya, pero wala siyang experience ng pain. Pero mayroon po tayong puso. Kaya may emosyon tayo, nasasaktan tayo. Ang tunay na kaligtasan, hindi po sa brain lamang. Kahit anong galing mong sumagot sa counseling, ang tunay na kaligtasan, hindi lang po yung knowledge na sa pamamagitan ng dugo, dapat yung pag-ibig ng Diyos na yan ay na-experience mo sa puso mo. Kung talagang ligtas ka na, nasa puso na, magbabago ka po talaga. Kahit anong sabihin niyo po sa akin, matagal na ako pastor, ang dami ko ng ministry, pero di namin nakikita ang buhay mo sa bahay. Kung patuloy ka sa kasalanan, sarap na sarap ka doon. Sa tingin ko, brain pa lang, mag-ingat pa, nag-rapture, utak lang nawala. Dapat puso. Yung kaligtasan nyo ba sa puso na o baka sa isip lang? Pag sa isip lang, kayo rin po ang mahihirapan. Pag linggo, nandito kayo. Good morning, mga brothers and sisters. Wow. Ang galing-galing ng Diyos. Niligtas niya po ako. Pag uwi mo, ano uli? Demonyo uli. Sinong nakakaya? Bagaman hindi namin alam ito ng Diyos. Kaya magsuri tayo. Dapat ang kaligtasan natin hindi sa brain lamang, kundi nasa heart. Kung nasa heart, natural po tayong magbabago.
babaguhin tayo ng Diyos. Bakit? Kapag naligtas ka, dumarating ang Holy Spirit sa iyong puso. At tutulungan ka, kaya nga banal na Espiritu. Kaya kaya na nating mabuhay sa kabanalan. Bakit? Kasama natin ang banal na Espiritu. Siya ang tutulong sa atin. Dahil banal siya, tutulungan niya tayong mabuhay sa kabanalan. Pag ulitin, pag sinabing kabanalan, ito po yung paghiwalay sa kasalanan at naibubukod ka para magamit ng Diyos. Malinaw po. Kaya dapat maintindihan nyo, ang buhay sa kabanalan, kinukonfirm niya na talagang ligtas ka na. Kasi kapag naligtas ka, nasa iyo na ang Holy Spirit. Huwag niyong sabihin sa akin, di ko talaga kaya, Panginoon, Pastor, di ko mapagtagumpayan itong kasalanan na ito. Kaya po. Dahil pinapakain naman natin ng Holy Spirit ng salita ng Diyos linggo-linggo. Kaya kung wala pa ring pagbabago, baka nasa utak. Pero ganito po ang maipapayo ko. That's why, magsumamo kayo sa Diyos na mag-pray. Panginoon, sa next Bible seminar, na natatakot po akong maiwan sa rapture. Bakit ganito pa ako? Kaya sa next Bible seminar, parang awa nyo na. Buksan nyo na po yung puso ko. Ayaw ko ng ganitong buhay. Ayaw kong magkunwari sa mga kapatiran. Nagtetestimony ako, ligtas ako. Pero alam ko may problema sa pagkatao ko. You have to pray. Kapag gano'n naman po, tutulungan na kayo ng Diyos. Para po ito sa inyo. Ulitin ko, living a holy life confirms your salvation. Isa po ito sa mga bunga. Okay? Di ba? Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kung talagang nanampalataya ka, mahahayag po ito sa iyong gawa. Yan po yung pang-apat. Pang-lima, tingnan naman po natin, John chapter 13, verse 10. John chapter 13, verse 10. Ito po yung panglimang dahilan kung bakit kailangan nating magpakabanal. Juan 13, versikulo 10. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay hindi na kailangang hugasan, maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos, kayo'y malilinis na, ngunit hindi ang lahat. Ito po yung tagpo kung saan hinugasan ni Jesus Christ ang paa ng mga alagad. Sabi niya dito, ang napaliguan na ay hindi na kailangang hugasan. Ibig sabihin na napaliguan na, naligtas na. Pero kahit ligtas na tayo, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Kaya sabi niya, kailangang hugasan ng kanyang mga paa. Ito yung buhay sa kabanalan. Para maintindihan nyo, bakit tayo kailangan na mabuhay sa kabanalan? Para yung fellowship natin sa Diyos ay magpatuloy. Simple lang. Kung may kasalanan, putol ang fellowship. Kaya para mapanumbalik ang magandang fellowship, pakikisama mo sa Diyos, dapat hiwalay ka sa kasalanan. Naintindihan? Para maintindihan, yung kanina, yung bata at tatay niya, mag-ama na sila. Marumi yung bata, puno ng pawis, sobrang dumi at pumupo pa. Si tatay ba, cute-cute talaga ng anak ko, ha? Lalamutakin niya. Huhugasan niya muna para tuloy-tuloy yung fellowship, yung magandang ugnayan. Tama, mali? Kaya kailangan tayong mabuhay sa kabanalan para yung magandang pakikitungo natin sa Diyos ay hindi maapektuhan. Ang kasalanan po marumi, mabaho. Simple lang. Sumakay ka ng UB Express. Aircon. Eto, putol ka agad ng fellowship eh. Tinignan mo yung katabi mo, nakangiti. Sabay umutot siya. Naamoy mo, mabaho. I-enjoyin mo sa loob o lalabas ka? Lalabas ka. Mabaho eh. Marumi eh. Hindi pwede na magsama ang dumi sa kalinisan ng Diyos. Kaya kung gusto nyong ma-enjoy ang fellowship, kailangang mahugasan ng paa. Dito po, napaliguan na, and then yung isa, hinugasan pa ang paa. Simple lang po sa Middle East. Naliligo sila. Pero pag naglalakad sila, nadudumihan ng alikabok ang paa nila. Tayo rin, ligtas na tayo. Pag uwi nyo bukas, or mamaya, maaari makagawa ka uli ng kasalanan. Kaya dapat, ito ay masabi mo sa Diyos, pasensya na po Panginoon. Dapat mapaliguan ka, ay mahugasan ang paa mo. Pag ganun, tuloy-tuloy ang fellowship mo sa
Diyos. Kaya pilitin nating mabuhay sa kabanalan para maganda ang ugnayan mo sa Diyos. Hanggat may karumihan, kahit mag-pray ka, hindi makikinig ang Diyos. Anong sasabihin niya? Anak, maligo ka muna. Maghugas ka muna ng paa mo. Marumi. Anong ibig sabihin? May kasalanan ka. Idil mo muna yung kasalanan. Hiwalayan mo muna yan para tuloy-tuloy ang ating fellowship. Para mas maintindihan. Mayroon pong dalawang mag-asawa, nagmamahalan po sila. Kaya si lalaki at si babae. Talagang mayroon po silang love. Kaya dahil nagmamahalan sila, kapag kumain, magka-sama. Ang sweet-sweet nila. Pag matulog, magka-sama. May fellowship sila, nagmamahalan. Pero isang araw, nag-ring ang smartphone ng lalaki. Nabasa ng babae, kumusta ka na? Delikado. Tuloy-tuloy ang magandang fellowship o medyo away na? Away na. Away. Mayroon pong third party. Sa tingin nyo, na-discover ng babae na may babae ito, tuloy-tuloy yung magandang pakikisama? Kaya anong gagawin nito? Sorry at tiwalayan niya ito. Naintindihan po. Kapag nag-sorry siya at hiniwalan niya ito, babalik ang kanilang magandang fellowship. Tandaan niyo po ito. Ganon din po sa Diyos. Kahit anong simba natin, kung maraming kasalanan tayong ginagawa, walang maayos na fellowship sa Diyos. May tampuhan. Bagaman anak ka na ng Diyos, may problema. Kaya anong gagawin mo sa kasalanan? Hiwalayan mo to, putulin mo na, para babalik ang inyong magandang fellowship. Gusto ng Diyos, siya po yung mahalin ninyo. Huwag kayong magmahal ng iba. Huwag yung mahalin ng kasalanan. Kaya para tuloy-tuloy ang magandang fellowship natin, let's aim, magtulungan tayo mabuhay sa kabanalan. Kung putol ang fellowship mo sa Diyos, how come? Paano ka magkakaroon ng magandang fellowship sa mga brothers and sisters? Lahat ay pagkukunwari lang. Opo. Alam mong may kasalanan ka, wala kang fellowship sa Diyos. Sabay nandito ka sa church. Magaling ang Diyos. Ang dami mong sinasabi. Linis-linis ka rin doon, punong-puno ka na ng pawis. Sa tingin mo, may halaga yun? Hindi yung tatanggapin ng Diyos. Hindi siya tatanggap ng paglilingkod na may karumihan. Nagsasayang ka lang ng oras. Kaya, basic lang po, putulin mo ang kasalanan. Hiwalayan mo yung kasalanan at magiging okay po uli. Kaya ang isang paraan, isang dahilan kung bakit kailangan nating magpakabanal para tuloy-tuloy ang magandang pakikisama o fellowship sa Diyos. Panguli, tuturuan ko naman kayo paano tayo mabubuhay ng may kabanalan. Ito po yung unang paraan para magawa nating mabuhay na may kabanalan. Awit 119. Awit 119, verse 11. Awit 119, verse 11. Babasahin ko po, Awit 119, verse 11. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Anong gagawin? Punuin natin ang ating isip, puso, yung buhay ng salita ng Diyos. Kung malapit ka po sa salita ng Diyos, natural kang mapapalayo sa kasalanan. Very simple. Kung puno ang puso mo ng salita ng Diyos, yun ang magiging buhay mo. Yun ang lalabas sa iyo. Kaya para tayo mabuhay sa kabanalan, dapat mas malapit na kayo sa salita ng Diyos. Para mas maintindihan, tingnan natin Levitico chapter 11. Dito sa Levitico, marami pong talata dito patungkol sa kabanalan. Ang pinaka-point ng Levitico, 2. Ginawa kang banal ng Diyos, kaya ka na magpakabanal. At dito po sa Levitico chapter 11, verse 3, may isang paraan. Binanggit dito yung mga hayop na pwedeng kainin at bawal kainin. Pero hindi ito literal.
Hindi ito tungkol sa tama or may hindi pwedeng kainin. May spiritual na ibig sabihin nito. Leviticus chapter 11 verse 3. Pwede po kayo po ang bumasa at ako po yung mag-explain mamaya. Basahin niyo po. Verse 3. Sabay-sabay. 3, 2, 1. Anumang hayop na may hati ang paa, biyak at ngumunguya, ang mga gayon ay maaari ninyong kainin. Kaya dito, akala ng mga tao, yung mga hindi alam ang Bible, ay bawal daw ito, bawal. May turo po itong spiritual lesson. Sabi dito, anumang hayop na may hati, ang paa, biyak. Hati, biyak. Pwedeng kainin. Ano po ito? Hiwalay. May separation. Hiwalay sa kasalanan. Ngumunguya. Gaya po ng baka. Pag nakakita po kayo ng baka, ano laging ginagawa niya? Ito po yung parang pagkain ng salita ng Diyos. Pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Kaya nga, kung lagi po tayo na nasa church, nag-aaral ng salita ng Diyos, pag uwi sa bahay, nagbabasa kayo ng Bible, nag-aaral pa kayo ng Bible, pag may ginagawa kayo, naglalaba, ang background music nyo ay hindi na music, kundi sermon, natural po, matutulungan kayo ng Diyos na mabuhay sa kabanalan. Kaya para mapalayo sa kasalanan, ilapit nyo ang inyong isip, puso sa salita ng Diyos. Simple lang yun. Gitna ka, ito yung sanlibutan, kasalanan, ito yung salita ng Diyos. Habang lumalapit ka sa salita ng Diyos, napapalayo ka sa kasalanan. Anong problema kung bakit kayo madaling madarang ng kasalanan? Kulang kayo ng salita ng Diyos. Di kayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Pag Sunday, nandito lang kayo, upo. Pag uwi, wala kang Bible, hindi ka nagbabasa. Paano ka mabubuhay sa kabanalan? Kaya sa mga baguhan, magsikap po kayong makabili ng sarili nyong Bible. Kung kayo ay nag-church at walang Bible, para kayong estudyanteng walang libro, wow, genius ka. May problema tayo. Sa church, kailangan may tag-iisang Bible po tayo. At ang Bible na yan, hindi lang po dapat dito. Dapat pag-uwi, binabasa. Kapag ganun, matutulungan kayo ng Diyos na mabuhay sa kabanalan. Kaya ano po yung unang susi para mabuhay tayo sa kabanalan? Salita ng Diyos. Anong sabi sa John 17:17? Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Ang salita ay parang, ito ay tungkol sa katotohanan. Kaya nga napapalayo tayo sa kasinungalingan. Sa aklat ng Efeso, ang salita ng Diyos ay, itinuro ko po ito last session, ito ay ihinalin tulad sa tubig. Kung gusto mong maging malinis, naliligo ka, naguhugas ka. Ang tubig nakakapaglinis, tama? Kaya para patuloy tayong mabuhay sa kabanalan, hiwalay sa kasalanan, maging malinis sa harap ng Diyos, kailangan nyo po ng words of God. Pangalawa, gaya kanina, ang ibig sabihin ng holiness, cut off, kadash, pinutol. Kaya dapat may putulin tayo. Huwag po yung kamay nyo ha, wag. Ito yung dapat nating putulin. Ezekiel chapter 16. Ezekiel chapter 16 verse 4. Ezekiel 16 versikulo 4. Magandang illustration po ito. Tungkol sa iyong kapanganakan, ng araw na ikaw ay ipinanganak, ay hindi pinutol ang iyong pusod, o pinaliguan ka man sa tubig upang linisin ka, ikaw ay hindi pinahiran ng asin o nabalot man. Ang bata, kapag pagkapanganak, anong ginagawa sa pusod? Pinuputol. Kaya para mabuhay tayo sa kabanalan, ang illustration pong ito, once na naipanganak kang muli, naligtas, putulin mo na rin po ang ugnayan mo sa mga masamang barkada, sa mga masamang kasamahan na laging umuudyok sa iyo na gumawa ng kasalanan. Kaya yung barkadang masama, unti-unti mo na po itong putulin. Hindi ko naman po sinasabing iiwasan mo na sila. Ibig ko pong sabihin, yung ginagawa nila, hindi mo na po gagayahin. And then, kailangan mo pa rin silang pakitunguhan o pakisamahan para ma-evangelize mo sila. Kailangan nating putulin ang worldly friends. Worldly influence, parang yung pagkapanganak, pinuputol yung puso.
Simple lang po ito para mapalayo ka sa kasalanan. Tingnan natin unang Korinto 15 verse 33. Unang Korinto chapter 15 verse 33. Unang Korinto 15 verse 33. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. Ang masamang kasamahan. Kaya pag ligtas ka na, putulin mo ang masamang kasamahan. Simple lang po. Kung sinong kasama mo, magiging gaya ka niya. Kung kasama mo adik, magiging adik ka. Kung kasama mo manginginom ka. Kung kasama mo mahilig sa bingo, ang sigaw mo lagi, bingo. Yes po. Kung ang mga kabarkada nyo nandyan, nakatambay sa kanto, sa mga young adult, putulin na. Talagang madudumihan kayo kung itutuloy-tuloy nyo yung pakikipagkaibigan sa mga kasamahang sumisira ng magagandang ugali. Kaya, kailangan may putulin tayo. Huh? Kailangan may putulin. Putulin natin ang ugnayan sa mga barkadang masasama. Tandaan nyo po ito. Hanggat hindi nyo ito nagagawa, mahirap kayong makapamuhay ng may kabanalan. Next, pangapat, huwag niyong tularan ang sanlibutang ito. Tingnan natin, Roma chapter 12. Roma chapter 12, verse 1 at 2. Roma chapter 12, verse 1 and 2. Babasahin ko po. Mahalaga po ito. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Verse 2, kayo po ang bumasa. 3, 2, 1. Kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos sa kalooban ng Diyos. Huwag na raw nating tularan ng sanlibutang ito. Kinapansin nyo kanina, mayroon na po tayong announcement, mayroon tayong members education. Yung pati yung pananamit natin, tinitignan natin. Kung dati nasanay ka, medyo malaswa yung pananamit, hindi na ganun. Yun ay makasanlibutan, aayusin na natin. Kung dati lalaki ka, dami mong hikaw. Pag ako nakakita may hikaw, hihikawan ko pa. Alisin mo na, lalaki ka. Dati yung doon sa labas, parang cool yan, di ba? Parang feeling mo, gwapo ka. Alam niyo po yung hikaw noon sa Egypt, sign of being prostitute. Kaya hindi na tayo naghihikaw. Mga brothers, hindi na. Hindi na natin ginagaya. Inaayos na natin kasi ligtas na po kayo. Naintindihan? Huwag niyong tularan ng sanlibutan, pati yung mga words nila, yung mga pagmumura, hindi na natin ginagawa yun. Kapag nakapagmura ka pa, medyo nagkukonsensya ka na. And then, unti-unti mo na itong iiwasan. Yung mga ginagawa ng sanlibutan, hindi natin ginagaya. Baka may makita pa akong magpapagupit na ano lang ha? Yung parang dito lang. Sana, wag po. Napakaganda. Anak tayo ng Diyos, hindi tayo gumagaya sa kanila, ha? Ano pa? Ano ba yung mga uso-uso ngayon? Huwag nyo na pong dalhin sa church, please. Dapat nakikita yung pagkahiwalay, pagputol sa mga maling gawain. Para maintindihan nyo ito, tignan natin uli yung Levitico. Mayroon ditong isda, mahalaga yung lesson dito. Levitico chapter 11, verse 9. Levitico chapter 11, verse 9. Levitico chapter 11, verse 9. Babasahin ko po. Sa lahat ng mga nasa tubig ay maaari niyong kainin ang mga ito, alinmang may palikpik at mga kaliskis na nasa tubig, nasa dagat at nasa ilog ay makakain ninyo. Hindi uli ito patungkol sa bawal at hindi bawal kainin. Ito ay may spiritual na meaning. Mahalaga po ito. Ang dagat dyan ay sumisimbolo sa sanlibutan.
Kaya sa dagat, may mga isda. Sa mga isda, may isdang nakakain at hindi nakakain. Tayo po ay gaya ng isdang nakakain. Ano po ito? Malinis na. Ano po yung isda na sinabing pwedeng kainin? Mayroon po siyang palikpik. And then may kaliskis. May tinuturo po ito sa atin. Pwede raw kainin malinis. Kapag may palikpik siya, may kakayahan siyang hindi magpadala sa agos. Kaya niyang sumalungat. Ang mga tunay na ligtas na Kristiyano, hindi sila nagpapatangay sa agos ng sanlibutan. Hindi sila sunod-sunuran sa mga mali, yung mga uso ng sanlibutan. May palikpik tayo. Ano pa? May kaliskis. Ang isda, bagaman nasa dagat, hindi pumapasok yung dagat alat sa kanyang katawan dahil may protection siyang kaliskis. Ganun din po. Bagaman nasa sanlibutan pa tayo, hindi dapat makapasok yung mga kasalanan ng sanlibutan. Ano yun? Sa mga young adult, kaya ng konsensya nyo. May mga ministry, sabay nagka-counter-strike kayo. Kung ano-anong games dyan, kaya ng konsensya. May problema tayo. Baka wala kang palikpik. Baka wala kang kaliskis. May problema. Kaya ito po yung malinis. May palikpik siya, kaya niyang salungatin yung agos ng dagat. Ang mga born-again Christian, hindi tayo sumasama sa agos ng mundong ito. Hindi tayo nakikisama. Ang mga born-again Christian, marumi ang sanlibutan, pero may protection tayo. Hindi tayo papasukin ng sanlibutan o yung kasalanan. Kaya nga, mahalaga ito, yung proper or paraan para makaiwas po tayo. Salungatin ang sanlibutan. Anong ibig sabihin? Huwag kayong gaya-gaya sa kasalanan nila. May kakayahan tayong lumangoy, opposite sa sanlibutan. Lahat yan patungo sa impyerno, pero patungo tayo sa kahit mahirap, kaya natin. Sige, church lang. Sige pa, hanggang magra-rapture na. Kahit magsabi kayong ligtas kayo, pag uwi nyo, kuha kayo sa alon ng sanlibutan. Pag uwi mo, tagay na. Oh. Mari, nakakatawa, pero pag nag-rapture, baka maiwan ka, maaawa kami sa'yo. Isipin nyo po yung yugto na nag-rapture, sabay, nawala, sabay, naiwan ka. Anong feeling mo? Ikaw ang pinakamalas sa buong mundo. Nag-church ka naman, pero di ka pa pala naligtas. Kaya, tandaan nyo po ito. Huwag nating tularan ang sanlibutan. Magbago kayo, sabi ni Pablo. Nagbabago tayo in a nice way. Dati, mga pantalon natin, ang daming hiwa-hiwa dyan. Kung ano-ano. Ngayon, nakapants na tayo na maayos. Sa mga sisters dati, hindi ko na mabanggit. Huwag na. Pero ngayon, napaka maganda. Napakaayos. Ganun po, may pagbabago. Pero unti-unti ulitin ko sa mga baguhan, it takes time. Umaasa po ako na sana pagkatapos ng Fruitful Beginning series ay oo, ito na po yung tama na ituro na sa amin, susunod na ako. Panguli, Galatia chapter 5 verse 16. Galatia chapter 5 verse 16. Para natin magawang mabuhay sa kabanalan, Galatia chapter 5 verse 16. Panghuli po ito. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Lumakad, mabuhay alinsunod sa Holy Spirit. At huwag bigyang kasiyahan ang pagnanasa ng laman. Kahapon mo, meron akong narinig na napakaganda habang kami po ay papunta sa mission sa Lubo, Rosario at Chaong. Sabi niya, narinig ko, paano iwasan ang kasalanan? O, paano po? Narinig ko, sabi ng brother, huwag mong gawin. Tama. Simple lang, huwag mong gawin. Tutulungan ka ng Holy Spirit. Kaya dapat mabuhay tayo sa gabay ng banal na Espiritu. Dapat alam natin, kasama natin ang Holy Spirit. Hindi po pwede ganito ha. Pag naligtas ka, nasa iyo na ang Holy Spirit. Kailan po dumating ang Holy Spirit sa inyo? Nung araw na naligtas ka. Hindi mo pwedeng sabihin, Holy Spirit, dito ka lang sa bahay ha. Makikipag-inuman muna ako.
Hindi pwede, Holy Spirit, dito ka lang ha, mag-games kami ng mga tropa ko. Hindi ho ganun. Kasama mo ang Holy Spirit at napipigati siya kapag ikaw po ay gumagawa ng kasalanan. Kaya dapat, magpag-guide tayo sa Holy Spirit. If you have the heart, talaga po, gagabayan niya kayo. Kapag may kasalanan, paano iwasan? Huwag mong gawin. Nakita mo kasalanan, talikuran mo na. Simple lang po talaga. Kayang labanan ng pagnanasa ng laman. Balikan ko yung sinabi ko, because we have the Holy Spirit. Tandaan, Holy Spirit nga, banal na Espiritu. Kaya ang ituturo niya sa iyo, mabuhay ng may kabanalan. Kaya sumatotal, banal na tayo. Kaya gusto ng Diyos, mabuhay tayo sa kabanalan. Yan po ang pinaka-topic natin ngayon. Kaya ngayon, i-wrap up ko po yung aking tinuro, 3 bagay. Diniscuss ko ano ba yung meaning ng banal. Ano po uli yung kahulugan ng banal o kabanalan? Pagkahiwalay sa kasalanan at pagkabukod para sa Diyos. Number 2, bakit kailangang mabuhay ng may kabanalan? Nagbigay po ako ng iba't ibang dahilan. Pangatlo, paano tayo mabubuhay sa kabanalan? Nagbigay din po ako. Marami pero pinili ko po yung mas madali nyong isabuhay. I hope may natutunan uli kayo sa ating session 5 ng Fruitful Beginning. Bago ako mag-pray, may natutunan po ba o wala? Isa sa buhay o hindi? Promise? Pag isa sa buhay nyo, pagpapalain po kayo ng Diyos. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat. Ngayon pinagbulayan po namin ang sinabi nyo na kayo ngay maging banal sapagkat akong Panginoon nyo ay banal. Nawa, magawa po namin na mabuhay sa kabanalan sa aming buhay Kristyano upang tuloy-tuloy po kayong makakilos sa aming buhay. Alam po namin kung may karumihan, mahirap magamit ng Diyos. Kaya tulungan nyo po sa pamamagitan ng power ng Holy Spirit ang bawat kapatiran. Kapag sila po ay susunod lamang sa kagustuhan ng Holy Spirit, alam ko po, mapagtatagumpayan nila ang mga kasalanan at karumihan ng sanlibutan ito. Patuloy niyo po silang ingatan at protektahan sa tukso ng masama. At umaasa po ako, Panginoon, na yung mga mali, yung mga kasalanan at karumihan, pagkatapos po ng sermon na ito ay iwanan na po nila upang maging kaaya-aya po sila sa harapan ng Diyos. Sa pag-uwi ng bawat brothers and sisters, ingatan niyo po sila, Panginoon, at umaasa po ako na ang kanilang natutunan ay wag lamang magsilbi at manatili sa kanilang isip, kundi bumaba sa kanilang puso, maisabuhay ito upang ang pagpapala ng Diyos ay matanggap nila sa kanilang buhay Kristyano. Muli, Panginoon, ang papuri, pasasalamat, ibabalik po naming lahat sa inyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Marami pong salamat. Ingat po kayo.